1, 2, 3, 4. Marcos, umalis ka na dyan. Marcos, di ka kain na ba? Marcos, sawag ka ng bayan. Yan. Marcos, umalis ka na dyan. Marcos, di ka kain na ba? Marcos, sawag ka ng bayan. Salamat sa Marcos Alishan Group and Movement at mga kababayan, maya-maya po may masasama sa atin na nagagaling sa iba't ibang corner na malapit sa liwasang Bonifacio at sila po ay magmamarcha patungo rito sa liwasang Bonifacio. Pero bago yan,
sanbulan ng iba't ibang grupo at sektor ay ating nababalikan ang mga naghayag ng pakikipagkaisa sa panawagan ng katarungan sa kapwa natin Pilipino. Diyan sa Davao, sa Kingdom of Jesus Christ, ang panawagan ngayon, justice for Kingdom of Jesus Christ, justice for Pastor Kibuloy, justice for all Filipinos. Eric, itong ginagawa nila sa aming always na binabanggit, ang Kingdom of Jesus Christ ay isa lamang ay opener sa bawat Pilipino. Hindi kulutang ba natin na gawin ito sa inyong mga pamilya? Hindi. Ito lang ang katumaraanan para tayo magkaisa. Ang peaceful rally. Masaya ba kayo? Yeah! Habang masaya kayo, sige nga ang ating pambansang slogan at chanting, bayan, bayan, bayan ko. Pagkapos ang laban mo, gobyernong manlolo, napanan mo, tutulungan mo. Mas malakas, bayan, bayan, bayan ko. Dito tapos ang laban mo. Gobyernong magnanakaw, labanan mo, patasin mo. Maya-maya po, may mga magsasalita pa sa ibang representasyon ng iba't ibang sektor na kasama natin dito ngayong gabi sapagkat ito ay pang-limang araw na ng pagtitindig ng sambayan ng Pilipino at tinatawag natin itong kampuhan ng sambayan ng Pilipino para sa katarungan at kalayaan ng mamamayan. Kaya rin ito, gusto natin hindi tandaan ang nangyayaring ito. Ang nangyayaring ito. Ito mga kababayan, isa lamang sa ginagawang propaganda ng Philippine National Police. Senior citizen, pinagtatrabaho ka, may bitbit pa kung ano-ano mga bangan. Ano? Masasabi ko malaking politiko. Ang matipigdan, naka-sports attire pa. Paano magbabahagyag doon? Ang nandali po, ayaw kong sisa doon. Ito ay madahukay doon sa mga minahan, sa Mount Iwalwal, sa Davao, at ginawang pulis. Ito ay nakakalo. Okay. Ang tatay, may t-shirt pa sa ulo. Ano bang sabi natin dito? Marquardt resign! Ang picture dito, ang sunod-sunod, nagtatanim ng tako, nagtatanim ng testigo, nagtatanim ng kaso. Ang Pilipinas ng Police ay hindi na lamang ginawa kay Marcos ang ginahalos na mga direktubo. Ginawa na rin niya itong Department of Agriculture. Nagtatanim ng agriculture. Ayun sa Department of Agriculture, di ba? Magtanim ng kaso. Magtanim ng pati mga batang Kita na ito. Iba na nagagamit mo ito sa pagbuhukay ng matitigas na surface ng lupa. Sabi talagang ginagawa yan sa KOGC, kakaiba talaga kanilang plano, no? Talagang gusto nilang agawin ang KOGC, sa totoo lang mga kababayan. So, shoutout dyan kay Plita, sila Isman, shoutout po, Andy Guillermo, maraming salamat. So, ito mga kababayan po natin,
Hayaan niyo po yung mga trolls hanggang lumaki po yung mata nila. Hindi po sila makatulog. Sasama po sila sa magiging bangag dyan. So huwag tinihide yung mga trolls. Hayaan niyo po sila mga kababayan. Shoutout po sa lahat. Jaan, William, Melita, Ferdinand, Tabuno. Shoutout din po. Megs Duhina. Shoutout din po. Sa KOJC, sila ang gumagawa ng bangag! Pagpipit ng mga simento at kung ano sa pagpakonstruksyon! Tama po ba yan? Ano naman ito? McDonald's ba yan? Sinong niloko nyo? Alam ang naman. Ito ang naman ng McDonald's ng police! Jollibee, McDonald's ba yan? Ito po ay pangbukay ng lupa. Ginagamit nila 24 hours rotation at mga grinder at chainsaw para po magkaroon sila illegal na construction at biglang magbibit-bit ng kanilang mga media. Ito na, nakita ng bunker at lalagyan pa nila ng mga bata, babae at tao para palabasin. May kinukulong, may human trafficking. Ito, kanina nangyari ito. PNP is currently using Proton and LDA ay high sensitivity metal detector. Anong gagamitin mo? Para saan yan, Patrick? Si Pastor hindi robot para po ito sa mga metal. Hindi. Dapat bansa. Paano? Si Pastor. Narito. Anong galing dito? Harap ng Kingdom of Jesus Christ ay may mining company, Pelsaga. Tama ba, Pelsaga? At ito po ay katapat ng Kingdom of Jesus Christ compound sa cathedral at ginamit po itong barracks. At ang matindi pa niya ka, Eric, mayroong area sa JMC na ayaw papasukin ng kapatid. Nakarinig ng jackhammer, nagbubukas na ng Hindi lang po kaning tao, kaning testigo, kaning kaso, pati po ang kanilang ginagawang pagtatanim ng crime scene. Oh, Eric, walang kawala ang impacto sa helicopter. Dahil nahiyan na siya sa kota, umakyat ang helicopter pero wala pa rin kawala. Pagkakala mo lang ang tanong, sabi ni Jose, ang kanyang narinig ay heartbeat sa lupa. Paano niya marinig ang heartbeat sa lupa kung siya'y nasa Himpapawid, tarantado? Kung sila police nakita mo, ilang araw lang, naka-helicopter na. Bakit kaya? Pero parang tayo po ay magpapatuloy ito. Pero gusto natin bigyan daan na ang ginawa ni Tore na bumakay sa helicopter ay nabagpo yun sa kaap below 700 meters. Pwedeng mawalan ng lisensya ang piloto ng helicopter na yun dahil dapat naman sa Dangerous. pati yung solar panel. Nahulog at hinulog nila sapagkat ang akala natin ang kanilang teorya sa media nila na mga-release si Pastor ay sa ilalim ng lupa, buhay, may heartbeat. Eh paano nangyari na ang kanilang inakit bubong? Paano nagkaroon ng heartbeat sa bubong? Ito ang ginawa ni Tore. Ito, solar panel na ito ang isa sa ginagamit ng mga estudyante sa kanila para makapag-aral 24/7, makatulong sa kanila sa kanilang edukasyon. Ngayon, makatulong tayo sa ating Mother Earth. Kaya nga, Anong ginawa? hinapon, sinira, mga kababayan, noong ikalawang digmaang pandaigdig, yung World War II, ang pinakamamagis ng mga army o hukbo ng German, yung tinatawag na German Nazi, na pumapatay ng milyon-milyon sa digmaan. Wala pong pagkakataon na nilusok nila ang Vatican, ang seat of power ng the Roman Catholic Church, even at the height of World War II.
ating bansa at sumasakop mismo sa ating mga religious compound. Gobyerno ni Marcos, hindi po ginawa ni Hitler na ipalusog at sakupin ang Vatican, seat of power ng Roman Catholic Church sa gitna ng digmaang pandaigdig. Tama. Mga kababayan, ito po ay napakalubhang krimen. Nagpapayan po dito si Bongbong Marcos. Nagpapayan sila. Sisinginin sila ng paghuhukom ng pamamayan. Ito ay isang kriminal na gawain. Bongbong Marcos, kriminal, kriminal, kriminal. Bongbong Marcos, kriminal, kriminal. Marcos, kriminal, kriminal, kriminal. Marcos, kriminal, kriminal, kriminal. Kung natin tinawin, sa di pa sila nagsasawa, lumabag ng bakas. Ang paglabag nila ng bakas, mula sa lupa, hanggang sa himpapawin. Pati ang helicopter na bawal bumaba ng 700 meters, ay talaga namang kalino na paglabag sa isang private property at mataong lugar. Delikado po ito. Ito ay Philippine Civil Aviation Regulation. So, ito na naman, paglabag sa batas ang ginawa ni Torre. Yun at karagdagan ang ating pagpapahayag. Tatawagin natin si Ginoong Oliver, Brother Oliver, please come on stage para ipakita kung paano kalubhan ang mga kriminalidad at mga paglabag ni Marcos sa mga konbensyon sa batas sa ating bansa at international. Magandang gabi po. Patiran! Brothers and sisters! Yan ang po sa lahat. Nagpapasalamat na tayo sa Ginoon dahil ito yung binigay na pwesto sa atin, yung lugar ng iwasan. Nagpapasalamat din po tayo sa kapulisan. Nagpapasalamat din po tayo sa mga vlogger na patuloy na nagpapaliwanag o nagsasabi ng katotohanan at sa napaka-mahuhusay at matatag na SMNI at ang mga member ng mga KOJC. Bagay pa ang mga pastor, Apollo, Titular. Salamat din po tayo sa mga nakikinig po sa atin sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga OFW, sa mga PWD, na katulad po namin, nakapoy PWD, because of my eyes, mga senior citizen, mga estudyante, lahat ng ito, buksan po natin ang ating tenga, buksan po natin ang ating diwa, dahil ito na po yung time na dapat natin ipakita kung ano ba ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Di ba po? Okay. Ito po, para tayong nasa isang bahay, di ba? Meron tayong tatay, may nanay, tayo yung mga anak, di ba? So, simple lang. Kung ang tatay natin, di ba? Hindi natin alam ang kanyang ginagawa at sa ng ating nanay. Di ba? Kung nanay natin, ito palang lalaki na ito ay nagdodroga. Di ba? Matuklasan din ang mga anak niya. Ang taong bayan. Nagdodroga. Nagkakakin. Anong dapat gawin ng nanay? Galing sa mental. Diba? Kung dadaling sa mental, sino ba ang magte-take over? Diba ang nanay natin? Sino ba ang nanay natin? Baby!
Sama-sama po tayo. Ipakita po natin sa mundo na tayo po'y nagkakaisa. Alam po natin kung laban na ito, hindi lang po ito laban ng kung sino man, kung hindi laban natin mga Pilipino. Dahil tayo naglalaban-laban. Pero nakikita ng Diyos kung ano ang ginagawa ng mga demonyo. Diba? Alam ng Panginoon na tayong mga Savior, tayo ay sinave ng Panginoon. Ipagkasal natin sila dahil sila ay pulag sa katotohanan. Diba? Sabi nila inuusik si Pastor Tubuloy, gano'ng karami ba ang tinulungan ni Pastor Tubuloy? Only in the Philippines. Sa buong mundo. Gano'ng karami ba ang KOJC? Para itong mga polis na to ay usitin tayo. Diba? Walang panalo sa atin yan. Yan yung sinasabi natin. Tayo'y magsama-sama. Kailangan natin magbuklod-buklod. Bibiyayaan tayo ng Panginoon dahil alam ng Diyos. Sinabi na ni Brother Ricky kung ano sinabi sa kanya ni Pastor, di ba? Alam na ni Pastor na mangyayari to. So, alam na rin ni Pastor kung ano ang mangyayari bukas. Ano ang mangyayari sa susunod na araw? Diba? Ito po, laban ng David and Goliath. Goliath sila. David lang tayo. Pero pag kumilos ng Diyos, wala yung Goliath na yan. Isang patulang. Tayang Goliath lang. Ang kailangan lang natin, ibulong natin sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak natin, sa kapulisan, sa taong gobyerno, sa mga taong mahihirap na maralit anak kumakain ng 3 beses ang araw. Itong laban na ito ay laban ng Pilipinas. Natin dahil tama yung sinabi ng isang brother natin, di ba? Ang Pilipino, anong hinaharap natin sa ibang bansa? Makuha isang presidente natin, isang Sa baba. ano na lang sasabihin nila? Bakit yung pinapayagan yan? Di ba? Pero ngayon, gising na tayo, gising na ang taong bayan. So, kailangan natin magsama-sama. Kung ano man na mangyayari, tayo'y mga ligtas na. Handa tayong mamatay. Handa natin paglaban. Alam sa bansa natin. Magsama-sama tayo. Isang bansa, isang diwa. Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Maraming salamat po! God bless to all! Everybody, please stand up tayo. Habang maparating ang ibang mga magsasalita, tayo muna ay matayan ng ating sarapin sa